narito at dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kapatokmay di tumugon si Jesus at lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng anak upang ihagi sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang paanan noon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig. Mangyayari ang hinihiling mo at noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang tanghali. Sino po sa inyo ang nananalangin araw-araw? Marahil karamihan sa atin nananalangin. Kaya nga nasa loob tayo ng simbahan na ito upang tayo ay manalangin. Pero ang tanong, paano po ba tayo nananalangin? May mga tao po kasi na kapag nananalangin, para lamang pong ginagawang ATM card ang Diyos. At ano pong ibig sabihin nun? Yung puro pahingi, pahingi, at pahingi. Pero tandaan natin na may kaakibat na tamang paraan upang tayo ay manalangin. At sinisimulan po natin ang bawat panalangin natin sa pagbibigay papuri sa Diyos. Tinitingnan natin ang Diyos na makapangyarihan, binibigyan natin ng papuri ang kanyang pagka-Diyos. At kasunod ng pagbibigay papuri natin sa Diyos, tayo ay humihiling ng pagpapatawad sa ating mga kakulangan, sa ating pagkakasala, at sa ating pagkakamali. Pagkatapos nating tingnan ang mga bagay na ating pagkukulang, tayo ngayon ay patuloy na magpapasalamat sa Diyos. Salamat sa mga biyayang kanyang ipinagkaloob. Salamat sa pagtugon niya sa ating mga panalangin. Salamat sa kanyang kabutihan. Higit sa lahat, salamat sa kanyang pagmamahal. At kasunod nun, tayo ay humihiling sa Panginoon. Pero tandaan natin mga kapatid, madalas kapag tayo ay nananalangin, ang akala natin, binabago natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, kailanman
hindi nagbabago ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Sa pamamagitan ng ating panalangin, ang ating kalooban, ang ating disposisyon, ang ating sarili, ang dapat mabago upang tanggapin natin ang kagustuhan ng Diyos para sa atin. Every time we pray, we do not change the mind of God. But every time we pray, we allow ourselves to accept the will of God for us. Sa pamamagitan ng panalangin, hindi natin binabago ang pag-iisip ng Diyos. Sa pamamagitan ng panalangin, nababago ang ating kalooban upang matanggap ng buong buo ang kagustuhan ng Diyos. Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa araw na ito? Napakinggan po natin yung karanasan ni Jesus na merong isang Kananeyang babaeng lumapit sa kanya dahil yung anak ng Kananeyang ito ay inaalihan ng demonyo. At para sa ilan, ito ay may malubhang sakit. Nagsisigaw siya sa Panginoon. Pero anong sabi doon sa ating ebanghelyo? Ni kaputok ay walang narinig ang babaeng ito. Kaya nga anong sabi ng kanyang mga alagad? Panginoon, tugunin nyo na. Kanina pa sunod ng sunod. Para pag pinansin nyo na, umalis na. Pero anong naging disposisyon ng babae? Nagpursige. Lumapit pa rin sa Panginoon. Nagtiyaga pa din sa Panginoon. At sa huli, tinugon ng Panginoon ang kanyang hinihiling. Pero bakit ba tinugon ng Panginoon yung kanyang paghihiling? Hindi sa pangungulit. Bagkus tinugon ng Panginoon yung kanyang panalangin dahil nandoon yung kanyang pananampalataya. Nandoon yung kanyang pagtitiwala na tanggapin kung ano man ang kagustuhan ng ni Jesus para sa kanya. Mga kapatid, tanungin ko po kayo ulit. Sino po sa inyo ang nananalangin araw-araw? Marahil lahat tayo magtataas ng kamay. Pero mapapansin natin, may mga pagkakataon na akala natin ang mga panalangin natin hindi tinutugon. May mga pagkakataon na akala natin ang mga panalangin natin hindi pinapansin ng mahal na pong Jesus Nazareno. Tama po ba? Pero baka kailangan lang natin imulat ang ating kalooban at sarili at manampalataya at magtiwala na ang bawat panalangin kanyang tutugunin kung ang puso natin handang tanggapin ang kanyang kalooban. Maraming ang nananalangin, pero hindi naman nagtitiwala sa Diyos. Maraming ang nagdadasal sa Diyos, pero hindi naman naniniwala sa kanyang kakayanang tugunin ang ating panalangin. Kasama sa buhay panalangin natin ay ang ating paniniwala, pagtitiwala na ang bawat panalangin ay kagustuhan ng Diyos para sa atin. Ang bawat sagot sa ating panalangin ay kagustuhan ng Diyos para sa isa't isa. At tandaan natin, kung ano man ang kagustuhan ng Diyos, ito'y pinakamaganda at ito'y pinakakarapat-dapat para sa atin. Kaya mga kapatid, sa susunod na ikaw ay mananalangin, huwag mong baguhin ang pag-iisip ng Diyos. Baguhin mo ang iyong kalooban upang matanggap mo ng buong buo ang sagot sa iyong panalangin. Upang matanggap mo ng buong buo ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nananalangin ng bawat isa. Ngunit kasama sa ating pananalangin, ang pagtitiwala, paniniwala
na ang bawat sagot sa ating panalangin mula sa Diyos. At kung ito ay mula sa Diyos, ito ang pinakakarapat-dapat at pinakamaganda para sa atin. Amen.